flood control lumala. Publiko, ikinabahala ang alegasyon ng korupsyon. Presyo ng gasolina, muling tumaas. Mga motorsiklo, umaray. Ijirabal, nilantad ang lipon ng buhay pamilya. 3 anak kasama si Alger Abrelica. Zaldico, umamin sa 100 billion pesos inserted sa budget ayon sa Malacanang kasinungalingan. Kuminang ang ganda at talento ng Miss Office at 2025 pageant sa Trinidad Municipal College. Uyak, bago, pero umalag. Ito ang kwento ng working student na si Jessie. Bagyong Owan nagdulot ng malawakang pagulan ang pabaha ng bansa. Nagalibayan sa ulo ng ating mga balita, isang babae ng lalakad ang nakabangga ng motorsiklo sa barangay Poblacion Trinidad, Bohol sa alas 7 ng gabi. Naraon sa CJ para sa buong detalye ng insidente. Magandang gabi po, ako po si CJ para sa Tatak Balita. Narito po ko ngayon sa Barangay Poblacion Trinidad upang ibalita ang isang aksidente na naganap kaninang alas 7 ng gabi. Nakikita natin sa CCTV ang nangyaring aksidente. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis umano ang takbo ng motorsiklo bago ito nabangga. Ang biktima na noon ay naglalakad lamang sa kalsada. Agad na mga respondi ang tanod at mga residente para tulungan ang babae na nagtamo ng sugat sa ulo at sa braso. Narito po ang ilang mga panayam mula sa mga nakasaksi ng pangyayaring aksidente. Sir, maaari niyo po bang ikwento kung ano ang inyong nakita noong mangyari ang aksidente? Opo sir, dahil kanina habang naglalakad ako dyan at may isang motorsiklo na nangkusog kadog, takbo ang motor at may babae naman naglalakad doon at nabangga sila doon sa may doon sa damuhan. Base sa inyong obserbasyon, gaano po ba kalakas ang takbo ng motorsiklo? Mga po sir, mga 60 kilometers ang takbo ang motor dahil last time po yung nakabangga. Ano po ba ang reaksyon ng driver matapos niyang mabangga ang biktima? Hindi na siya naka-reaction sir dahil doon na siya na tigapan. Tapos mangyari ang aksidente, meron po bang tumawag sa mga otoridad upang maresponde ang nangyari? Meron sir, may isang babae doon dito kanina at tumawag siya ng ambulansya at madali namang nakarating doon sa dinala sa ospital. Maraming salamat po sa pagpayag na ikaw ay ma-interview. Meron ka po bang iba pang sasabihin? Opo sir, shout out sa mama ko dyan, artista na ako. Sir, maaari ko po ba kayong ma-interview? Yes po. May nakapagsabi po na isa po kayo sa nakasaksi ng aksidente. Siguro ang dahilan ng aksidente kanina ay umulan kasi ng malakas. Kaya siguro sa dulas ng kalsada ay nadulas siguro yung motor at saka nasagasaan yung babae. Naglalakad ako kanina tapos paglapit ko sa aksidente ay doon ko napagtanto na lasing pala yung nakabangga sa babae. Ano po ba ang nangyari sa biktima matapos itong mabundol ng motorsiklo? Malaki po ba ang pinsalang natamo ng biktima? Nasugatan sa ulo yung babae, tas may pasa sa mukha. Tas pag kabunggo ng lalaki ay nahimatay yung babae. Ano naman po ang naging kalagayan ng driver matapos ang aksidente? Nagtamo ng maraming sugat sa ulo yung driver at sugat din dito sa may siko at dito sa may tuhod. At kaagad naman pong dinala sa pinapakamalapit na ospital. Sino po ba ang nagdala sa mga biktima patungo sa ospital? Kaagad naman pong rumispondi ang mga otoridad at dinala yung driver sa pinakamalapit na ospital. Ano naman po ang inyong mensahe sa mga driver lalo na ngayong tag-ulan at madulas ang kalsada? Yung mensahe ko lang sa mga kapwa kong motorista ay mag-ingat po tayo sa ating pagmamaniho.
kapag nakainom tayo ng alak ay huwag na tayong mag-drive pa para hindi tayo makadamay ng inosenteng tao. Sa ngayon po ay patuloy ang investigasyon ng otoridad upang malaman kung sino ang may pananagutan sa nangyaring aksidente. Muling paalala ng mga pulis at lokal, ugaliing magsuot ng helmet upang maiwasan ang disgrasya sa kalsada at huwag magmaneho kapag nakainom. Mula dito sa Poblasyon Trinidad, Bohol, ako po si CJ, nag-uulap para sa Tatak Balita. Balik sa iyo, LC. Maraming salamat sa AJ. Paalala po sa lahat, maging responsable at maingat sa kalsada. Ang isang segundo ng pag-iingat ay maaaring makapagtaas ng buhay. Magandang gabi. Isa sa mga pangunahing usapin sa ating mga kababayan ay ang presyo ng mga bilihin sa palengke, lalo na ngayon sa papalapit na kapasukan. Alamin natin kung kumusta na nga ba ang presyo ng mga bilihin sa palengke. Naroon ang ating kasama, RJ. Ngayong araw, Daniela. Narito po tayo ngayon sa Trinidad Wheat Market kung saan abala ang ating mga kababayan sa pamimili ng kanilang pangunahing bilihin. Tulad ng inaasahan ay nagsapa rin ang mamimili dito. Ngunit marami sa kanila ang napapansin ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Makikita natin dito sa palengke ang sari-saring paninda tulad ng mga gulay at mga prutas. Mga karne, at sari-sari isda. Magkano po ang kilo ng ating sibuyas? Ay, 20. Sabi ni ate ay 220 daw ang kilo ng ating sibuyas ngayon. Ate, magkano ang kilo ng ating bawang? Sabi ni ate, 170 daw ang kilo ng ating bawang. Meron po tayo ngayong helping sa isang customer dito sa palengke. Sir, kamusta po ang iyong pamimili ngayon? Okay naman po, sir. Kano pagtaas ng presyo? Ano po ang hindi pwedeng mawala sa listahan niyo ng bilihin? Hindi ko po mawala sa aking listahan araw-araw itong isda, gulay at putas at iba pa. Dahil paborito po ng aking pamilya. Salamat sa iyo, sir. Salamat po. Mula rito sa Trinidad Wheat Market, ako po si RJ, nag-uulat para sa Tatak Balita. Balik sa iyo, Daniela. Maraming salamat, RJ. Sana ay mas maging maayos pa ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa susunod na linggo. Ngayon, ang mga kadete ng ROTC sa TMC sa kanilang susing magkasanay bilang paghahanda sa malapit na POS na maganapin ngayong November 20, 2025. Naraon si Justin para magkatid ng kulang. Dito sa Trinidad Training Center ay puspusan ang ginawang ROTC training at military formation ng mga estudyante sa Trinidad Municipal College. Paghanda ito para sa darating na POS, isang mahalagang okasyon kung saan ipinapakita ng mga cadets and cadettes ang kanilang disiplina, tikas, at respeto ng mga opisyal na sponsor ng kanilang unit. Sa ngayon, makikita natin ang mga cadet na nasasanay sa tamang marching facing movement at salute execution. Tanda ng kanilang mainit na araw at dedikasyon ng disiplina bilang bahagi ng ROTC program. Tayong isang kadete na interview ngayon. Andito po si Gwen Nahales.
Meron kaming mga katanungan para sa iyo. Kamusta? Ma'am, pwede ba kitang matanong anong platon ka po nabibilang? From Platon Second po ang training niyo ngayong araw? Kira kapoy lang. Ano ang pinakamahirap na bahagi ng pagsasanay para sa inyo? Katong parts sa manual of arts. Paano pa kayo naghahanda para sa darating na POS? Sige o water therapy, kanang sleep early, and then dapat physically fit para iwas collapse. Ano po ang natutunan nyo bilang bahagi ng ROTC? And first of all, nahibawaan is ang gatong manual of arms. Although libog siya, pero if kanang step by step ko tudlo makuha, and then kanang respect jud always sa seniors para iwas masi-masi. Pakiramdam nyo na maging bahagi ng ganitong programa? Kanang excited nga pressured kay last year daw champion ang art OTC nga unit, then karon hopefully makip ang title. Salamat po sa iyo, Gwendolyn Anahales. Narito po si Cadet Captain Turan. Meron po kaming mga katanungan para sa iyo. Ano po ang layunin ng training na ito para sa mga kadete? To train and develop the college spirit, lalo din sa military services. We have to produce a capable service and future officer of AP. Paano niyo po ito masisigurado na handa ang mga ito para sa darating na POS? Well, marami na kaming mga formation na nagawa na. So, sapat na siguro, sapat na yun para matawag namin na handa na sila sa darating na POS. At dahil nakita naman natin yung mga performance nila is handa na talaga sila. Ano po ang may papayo niyo sa mga estudyanteng nais sumali sa ROTC? Sa mga gusto pa sumusulog sa ROTC or katong wala pa kasulod sa ROTC, first yung button is alagaan ang kagalingon. Make your health first of your priority. Kay sa ROTC is dili lang labanan sa utok, kundi na po sa endurance sa lawas. So to survive, dapat jud healthy ka. And that's it. Gaano kahalaga ang disiplina at teamwork ng ganitong uri ng pagsasanay? In my opinion or in my observation as officer, so dili ma-accomplish sa usa ka platon or sa ka squad ang usa ka task without teamwork and discipline. To accomplish the task, mag-judge siya o discipline sa kaugalingon and discipline para sa mga subordinates para ma-accomplish niyo ang task. Maraming salamat sa iyo, Cadet Captain Turan. Ayon sa mga opisyal, hindi lamang ito pisikal na pagsasanay, kundi isang paraan upang hubugin ng mga karakter, disiplina at pagmamahal ng bayan ng ating mga kabataan. Mula rito, sa Trinidad Municipal Training Center, ako si Chelsea Meg Amogis Tinambay, nag-uulat sa Tatak Balita, back to you, Elsie. Maraming salamat, Chassie. Tunay nga na RTC ay hindi lang tungkol sa military training, kundi sa pagbubuo ng disiplina at responsableng kabataan. Good luck sa lahat ng kadete sa kanilang nalapit na POS. Low energy, but I'm like low focus ka. Baka energy gap yan. 4 out of 5 can have it. Energize! Start your day the champion way. I'll be energy gap. Be energy gap. Be a champion every day. Champion every day.
nabahala ang alegasyon ng korupsyon. Naroon si CJ para sa balita. Ganang araw, ako po si RJ, nag-uulat para sa Tatak Balita. Patuloy na suliranin sa bansa ang madalas na pagbaha ay sinisisi ng marami sa hindi sapat at hindi epektibong flood control system. Bukod sa baradong drainage at hindi maayos na urban planning, isa pa sa mga madalas na inuulat at ikinababahala ng publiko ay ang mga aligasyon ng kompresyon sa ilang proyekto ng mga kontraktor sa ilang opisyal. Ayon sa mga kritiko, ang mga proyektong dapat sana'y matibay ay pangmatagalan ay nagiging mahina o hindi natatapos dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo. Dahil sa mga problemang ito, marami pa rin komunidad ang mabilis bahain tuwing malakas ang ulan na nagdudulot ng pinsala sa kabuhayan at kaligtasan ng mga residente. Mula rito sa Bulacan, ako po si RJ, nag-uulat para sa Tatak Balita. Salamat sa iyo, RJ. Bagyong Owan nagdulot ng malawakang pagulan at pagbaha ng bansa. Naroon si CJ para sa balita. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si CJ at ito ang aking ulat tungkol sa bagyong Uwan na tumama sa ating bansa ilang linggo nang nakakalipas. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga pinsalang iniwan ng bagyong Uwan gamit ang mga larawan at opisyal na datos. Si Bagyong Uwan o Super Typhoon Fongwong ay nagdala ng malakas na ulan, hangin, pagbaha at landslide sa maraming bahagi ng bansa. Ayon sa NDRRMC, naitala itong nakaapekto sa 3,596,174 katao, katumbas ng 1,006,149 na pamilya. Ayon sa opisyal na ulat, ang bilang ng namatay dahil sa uwan ay umabot ng 27 katao. Mayroon ding 36 na sugatan at 2 nawawala, habang isinasagawa ang validation ng datos. Sa evacuation center naman, humigit kumulang 171,786 na pamilya o 623,310 katao ang tumigil sa evacuation centers, samantalang 84,524 na pamilya ay tumutuloy sa ibang ligtas na lugar. Nasira ang maraming bahay. Ayon sa NDRRMC, may 41,202 bahay na naapektuhan. 33,882 ay bahagyang nasira, habang 7,320 ang tuluyang nasira. Tumaas din ang pinsala ng infrastruktura na tinayang nasa 126.6 milyon ang halagang nasira daan at tulay. Ayon sa ulat, 277 sa 625 kalsada at 61 sa 78 tulay ang nanatiling hindi madaanan. Malaki rin ang naging epekto sa kabuhayan. Maraming pananim ang nalubog sa baha at napektuhan ang pangingisda dahil sa malakas na alon at bagyong dala ng uwan. Sa Marinduque, higit 10,931 na pamilya o 34,271 katao ang inilikas sa 1,451 na evacuation centers. Sa kabila ng malawakang epekto, ayon sa PIA o PIA, walang naiulat na namatay sa buong lalawigan ng Marinduque sa mga evacuation center na iyon. Agad namang kumilos sa mga lokal na pamahalaan kagaya ng LGU, MDRRMO, pulis at mga volunteer para magsagawa ng rescue, clearing operation at pamimigay ng relief goods. Ginamit din ang mga evacuation center para sa mga pansamantalang tirahan at tulong sa mga naapektuhan. Bila ng mga pinsalang iniwan ng Bagyong Uwan, nakita natin ang tatag at pagtutulungan ng bawat komunidad upang makabangon. Mahalaga na maging alerto at handa tayo para sa mga susunod na bagyo. Muli, ako po si CJ, nag-uulat para sa Tatak Balita. Salamat sa iyo, CJ. Presyo ng gasolina, muling tumaas. Mga motorsiklo, umaray.
Magandang gabi. Ako si Donna, nag-uulat mula dito sa isang gasolina sa Trinidad, Bohol, kung saan ramdam ng mga motorista ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa bansa. Ayon sa mga oil company, ang taas presyo ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng krudo sa world market at pagtaas ng import cost. Dahil dito, mas mabigat na naman ang gastos ng maraming motorista, lalo na ang mga araw-araw na umaasa sa kanilang sasakyan para sa hanap buhay. May pangamba rin sa maaaring magtaas ng pamasahe ang ilang transport groups kung magpapatuloy ang sunod-sunod na oil price hike. Isang sitwasyong siguradong makakaapekto sa maraming pasahero at pamilya. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang anunsyo ng fuel price adjustment at umaasang bababa ang presyo sa mga darating na linggo. Mula rito sa Trinidad, Bohol, ako si Donna, nag-uulat, Tatak Balita. Hey, miss, anong pabango mo? Josie! Zaldico, umamin sa 100 billion pesos inserted sa budget ayon sa Malacanang kasinungalingan. Panoorin. Tahasang isinangkot ni dating Congressman Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos sa mga budget insertion nang magsalita si Ko sa unang pagkakataon mula na pumutok ang flood control scandal. Sa pamamagitan ng isang video, itinuro ni Ko ang Pangulo na siyang nag-utos umano sa kanila na magsingit ng 100 billion pesos sa budget. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Lalabas ko na lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumatawag ni na Pangandaman sa akin last year 2024. Ang sabi katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instruction na may insert or magpasok ng 100 billion worth of project sa buy camp. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with new Sec Adrian Bersame dahil magkasama sila sa meeting ng Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Newsec Adrian Bersame at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinatawagan ko po sa dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instruction na Presidente to insert the 100 billion projects at sinabi niya sa akin what the President gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec Mina Pangandaman at New Sec Adrian Bersame sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Wano Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun po si Sir Jojo Gades. During the meeting, binigay po ni Sec Adrian Bersame ang listahan ng worth 100 million. Tinanong ko po si New Sec Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni New Sec Adrian Bersame, brown leather bag na ang alala ko nung nasa Singapore po kami. Right after the election of May 22 sa Hilton Hotel kami ni dating Speaker Martin at PBBM habang pauwi at pabalik ang Pilipinas. Hinabol ang PSG at brown leather bag at sinabi ni PBM, maiwan lang lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, i-inform na silang dating Speaker Martin Romualdez, Sec Mina Pangandaman, New Sec Adrian Bersame at New Sec Jojo Gades na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobrang ang DPWH funds versus sa DepEd in practice. Hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa education in New Balance na 50 billion legay na lang sa program funds for the 25 budget dahil Office of the President din ang nag-release lahat ng program funds.
Pagkatapos ng isang araw, tinatawagan ni Newsec Mina at sinabing ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na niya sa akin ni Speaker Martin yan at hindi pwedeng baguhin. Kung baga ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instruction ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtaka po ako kung bakit sinabi ng Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dagdag sa mga ahensya ng gobyerno at humingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Ipinarating umano yan sa pamamagitan ni Budget Secretary Amina Pangandaman at bati din anya ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi pa ni Ko, si Romualdez anya ang pumigil sa kanya na magbalik bansa. Itinanggi ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang salaysay ni Ko. Sa bawat sulok ng universidad, may mga kwentong hindi narinig pero puno ng inspirasyon. Ngayon, kilalanin natin si JC, isang ordinaryong estudyante pero may extraordinaryong determinasyon. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po ako sa Ginubatan, Trinidad, Bohol, kung saan nag-boarding house itong working student nga si JC Cuago. Sir, pwede mo bang ikwento ang tungkol sa iyong buhay? Ako nga pala si JC Cuago. Anim kami magkapatid at ang 5 po ako sa magkapatid namin. At ang mama at papa ko isang farmer at ako po ay isang working student. Sir, paano nagsimula ang iyong pagiging working student? Nagsimula po ito nung nag-aaral po ako ng senior high school, tapos pag-OJT namin, dineploy kami sa isang garden. Pangalan ng garden ay Guys Garden. Tapos di ko po in-expect na pagkatapos na mag-graduate, tinawagan niya ako na pwede ka bang magtrabaho sa aming garden. Tapos pagkalipas ng ilang buwan, di ko po in-expect na merong tao na ginagamit ni Lord na paaralin ako. Sir, ano ang pinakamahirap na parte ng pagsabayan ng pag-aaral at sa iyong pagtrabaho? Ang pinakamahirap na parte ng pagsasabay at pag-aaral, yung tipo na gusto mong umuwi pero hindi ka makauwi dahil merong project na gagawin sa school. Tapos mag-aalanganin ka na maghingi sa giworkingan mo kasi hindi ka nakapagtrabaho sa kanya, kaya titiisin mo na lang yung kumbaga titipirin mo yung allowance mo para makasya sa isang linggo. Sir, sino ang pinakamalaking inspiration mo para ipagpatuloy ang laban? Ang pinagkukunan ko po ng inspirasyon sa aking pag-aaral bilang isang working student, inisip ko lang na kapag nakatapos na ako ng pag-aaral, matulungan ko po ang aming pamilya na mabangon sa kahirapan, dahil yung mga kapatid ko kumbaga walang paki sa buhay namin kasi inuna lang yung kanilang sarili dahil bisyoso po ang aking magkapatid, parang wala nang katapusang pag-iinom. Kaya naman nagsisikap ako na makapagtapos ako ng kolehiyo, tapos makakita ako ng kanang komportable nga trabaho para maayahon ko ang aking pamilya sa kahirapan. Sir, ano ang mensahe mo sa mga estudyanteng tulad mo na nahihirapan pero may pangarap? Ang mensahe ko po na tulad ko na isang working student, tuloy lang po tayo sa ating buhay, tuloy lang po tayo na lumalaban sa ating buhay. Balang araw makakamit po natin ang ating pangarap sa buhay, at kung nahirapan po tayo ngayon, dapat magtiwala tayo sa ating sarili at manalig sa Diyos para gabayan tayo sa araw-araw. Salamat po sir sa iyong pagbigay ng mala-inspirasyong kwento bilang working student. Talaga namang masipag at malakas na JC. Patuloy ka lang sa iyong pangarap. Ngayon, alamin natin ang ating leader focus. Anong lagay ng panahon natin ngayon, CJ?
Magandang gabi, Elsie, at magandang gabi sa inyo lahat. Narito na ang ating 7 days weather forecast. Para sa araw na ito, makikita niyo sa screen na asahan ang 80% chance ng ulan at posibilidad ng thunderstorm. Panatiling handa, lalo sa hapon hanggang gabi. Ang temperatura ay nasa 29 degrees Celsius high at 26 degrees Celsius low. At sa araw ng linggo naman, mas mababa ang tsansa ng pag-ulan na may 42%. Ngunit, maaari pa rin makaranas ng pagkidlat at pagkulong sa ilang bahagi ng lugar. Mainit at maulap sa ilang oras ng araw na ito, na may 29 degrees Celsius at 26 degrees Celsius. Sa Lunes, may 34% tsansa ng pag-ulan at may posibilidad pa rin ng thunderstorm. Bagyang mainit ang panahon sa araw na ito na may 31% degrees Celsius at may 25 degrees Celsius naman sa gabi. At sa araw ng Martes, asahan ng 37% tsansa ng pag-ulan na magkakaroon ng kaunting thunderstorm activity sa araw at bahagya namang liliwanag sa pagsapit ng gabi. Sa gabi ay magkakaroon ng 25% degrees Celsius at sa umaga ay 30 degrees Celsius naman. At sa pagsapit ng Miyerkules, mas maganda ang panahon na may 24% tsansa ng pag-ulan. Kaya mas inaasahan na maaraw at manayan ang gabi na may temperatura na 30 degrees Celsius sa umaga at 26 degrees Celsius naman sa gabi. Sa araw ng Huwebes, tataas na naman ang tsansa ng pag-ulan sa 43%. Na inaasahan ang thunderstorm sa umaga at kaunting pag-ulan sa gabi. Ang temperatura ay nasa 30 degrees Celsius sa umaga at 25 degrees Celsius sa gabi. Sa Biyernes, may 50% tsansa ng pag-ulan na may posibilidad ng thunderstorm. Kaya ugaliin pa rin magdala ng payong o kapote. Ang temperatura ay nasa 30% degrees Celsius sa umaga at 25 degrees Celsius naman sa gabi. At yun ang ating 7-day weather outlook. Lagi pong pakatandaan, panatiling maghanda at sundin ang mga paalala ng lokal na otoridad, lalo na kapag may thunderstorm advisory. Para sa dagdagang impormasyon, panatilihin nakatutok sa Tatak Balita. Ako po si CJ, ang inyong lingkod, tagapaggulat ng panahon. Magandang gabi sa inyong lahat. Balik sa iyo, Elsie. Salamat, CJ. Introducing a new level of freshness straight from nature. Your everyday hydration upgraded by nature. Choose the water that chooses nature. So drink Nature Spring. Na ngayon naabang ang kaganapan sa Trinidad Municipal College ay ang Miss Office Administration 2025 Pageant. Alamin natin na ang mga kaganapan sa prestiyosong banting palak na ito. Naroon na ang ating kasama, Jasmine. Magandang araw, Daniela. Naganap nga rito sa Trinidad ang makulay at masayang Miss Office Ad 2025 Pageant, kung saan ipinapakita ng mga kalahok ang kanilang talino, talento at kagandahang asal. Nagpuno ng hiyawan at palakpakan ang buong venue habang rumarampa ang mga kandidato sa kanilang casual wear, sportswear at formal wear. Isa itong gabi ng kumpiyansa at inspirasyon para sa mga estudyante. Kakausap natin ngayon ay isa sa mga nanonood na ating patimpalak. Ma'am, maaari po ba kitang interviewin? Ito po ang ilang katanungan. Ano po ang pinaka-nagustuhan niyo sa project ngayong taon? Ngayong taong 2025, maganda dahil magaganda ang mga kandidatang sumasali. Mayroon po ba kayong paboritong kandidata? Meron! Candidate number 3, Marian Amaba. Sa tingin niyo po, sino ang nanalo sa competition na ito? Para sa akin yung candidate number 5 sa Angel Balunsado dahil magaling siyang sumagot sa lahat ng katanungan. Gaano kalaga ang ganitong event para sa mga estudyante?
para sa mga estudyante is kanang mapakita nila ang ilahang mga skills, ilang mga talent, silang gusto nila sa kanang mga maasa nilang mga questions. And silang confident nga mo student sa kanang hantaw. Maraming salamat po ma'am. At doon lang po natatapos ang ating katanungan. Ngayon naman, makakausap natin ang isa sa mga nagwagi. Andito si Miss Angel Abergonzado, ang ating Miss Office at 2025. Thank you for the appreciation of me winning this crown today, ma'am. Ano po ang pakiramdam niyo matapos mapanalanan ang corona? There's no words that I can express how happy I am today. But above all, I am very much thankful to God for giving me this opportunity to showcase my talent, beauty, and poise, and that I can represent people behind this agency or this Miss Office Ad 3 2025. And I am also happy because I am well confident of myself that I showcase myself here as a representative to those women for being so empowered. Thank you. Ano ang naging inspirasyon niyo sa pagsali sa pageant? My inspiration, first of all, is that my family, because they always humble me and teach me to be confident in any way. And also, my motivation is God, because without Him, I am not here today, who gives me strength every day that I can do all things above Him. And also, myself, I am motivated by myself that I am now out of my comfort zone. As a very introverted person, I am now here showcasing how confident I am, and that I show to people, I came up to people with a happy smile, and with here, there is so much strength to be here, and that takes me a lot of how motivated I am to myself, and I am confident enough that I deserve this crown. Ano ang mensahe niyo sa mga sumusuporta sa inyo at sa kapwa niyo kalahok? The message that I want to give to the people who support me is that I am very much thankful on your efforts. I very well appreciated that I came here and I win this crown. And this crown is not just only for me, but I carry it with confidence and love with you. And to those candidates that are with me during this pageant, I am very much happy, and you are all well appreciated to the confidence that you showcase here in front of stage. And I hope you all that you will bring much pride, love, care, and confidence to the next pageant. Ano ang gusto niyong itulong bilang bagong Miss Office at 3 2025? As a new Miss Office Ad 3 2025, I am pushing on to advocacy to stop being judgmental to office administration students, because I heard a lot of chismes in our school that office administration students are well underappreciated, because they thought that our subjects is very much easy than to others' course. But I hope that everyone will acknowledge the patience, the persistence of every student just to come to school every day, just to learn every subject. So I hope everyone will appreciate every student, not just our course, but every student, because I believe that every student has their own talent and skills, and they are very much capable from big things to small things. That's all. Maraming salamat sa iyo sa ating bagong Miss Office at 3 2025. Salamat din. Tunay ngang hindi lang ganda at forma ang kanilang pinapakita ng mga kalahok, kundi ang talino at puso ng kanilang paaralan. Mula rito sa Trinidad, Bohol, ako, Tinampay Jasmine, nag-uulat sa Tatak Balita. Back to you, Daniela.
pagbibigay ng mga kandidata sa Miss Office Ad 2025. Mabuhay ang mga naging kalawag at ang nagul. Ijirabal, nilantad ang lito ng buhay pamilya, 3 anak kasama si Alger Abrelica. Totoo ba na kayo ni Aldo may 2 na mga anak? Actually po, Tito Boy, 5 na po. 5? Yes, What do you mean? I have 5 kids. Pwedeng paliwanag? Yes. First one is Ariana. Panganay ko po siya, Tito Boy. Your baby, Ariana. How old is Ariana? 7. And then, sorry. The second one is Aaron. He's an angel. And then, the third one is Alpina. Panganay po namin ni Alpina. And then, Junior and Abraham. 39 days na lang, Pasko na! Ako po si Elsie Escobar At ako naman po si Daniela Eloremo. ang iyong lingkod para sa Tatak Balita. Don! RJ! Ay, katawa niyo rin mo. Balik! Balik! Don! Ano po mo? Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Meron po tayo ngayong entry ng customer dito sa barangay. Wow naman! Wow! Sa kabila ng pagtaas ng Salamat sa iyo, sir. Training. Okay na to. Para sa araw na ito, makikita niyo sa screen na asahan ang balik. Naasahan ang Para sa araw na ito, makikita niyo sa screen na asahan ang 80%. Para sa araw na linggo naman, mas bumaba ang tsansa ng magulan sa 42%. Balik, makalimut ko. 42% sa ilang bahagi ng lugar. At sa Lunes balik. Go! Balik! At sa araw ng Martes naman, may balik. At sa araw ng Martes, may 37% chance ng pagulan na may kaunting thunderstorm activity sa araw. At bahagyang maliwanag naman sa pagsapit ng gabi na may 30% degrees Celsius sa gabi at 25 degrees Celsius sa umaga. Baliktad! Liliwanag. Aray ko! Pagsapit ng Miyerkules, mas maganda ang panahon na may 24% tsansa ng pag-ulan. Kaya inaasahan. Balik. Sa araw ng Huwebes, tataas na naman ang tsansa ng pag-ulan sa 43%. Na inaasahan ang thunderstorm sa umaga at kaunting pag-ulan sa gabi. Ang temperatura ay nasa 30 degrees Celsius sa umaga at 25 degrees Celsius sa gabi. Sa Biyernes,
50% at sa nabuglan. Balik! Oh, burag magtagbo sila. Jasne! Narito po ang ilang mga panayam mula sa mga nakasaksi ng pangyayaring aksidente. Di po ito. 3, go. 3, go. Ay, sige, saga. 3, go. Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po kayo. Abala. Ngayon ng mga kadetek sa ROTC. Oy, bubo. Ng ROTC sa TC. Bubo ako sa pagsusi. Magandang bayan sa ulo ng ating mga balita. Isang babae nilakad natin. Isang babaeng naglalakad ang nakabangga ay motosiklo. Isa sa mga inaabangang maganapan sa Trinidad Municipal College ay ang Miss Office Ad. Sorry. Ayun na kayo. Sige. Susunod. Ang working student na si Sisi. Talaga naman nag-activity. Gusto ba? Talaga naman nakakagibig ang kanilang mga sayaw. Ang kanilang sayaw. Talaga naman nakakagibig. 1, 2, 3, go. Sir, pwede mo bang ikwento ang tungkol sa iyong buhay? Alam naman ako. Balik. Oh. Sabi nila, working student ka daw. Paano ba nagsimula yung pagiging working student? Nagsimula ito sa noong high school ako. Tapos meron kaming pagkatapos dineploy kami sa Eagles Garden nung dito pa kami. So pagkatapos namin graduate, nakalimutan ko. Kato na lang kato to. Sir, paano nagsimula yung pagiging working Tapos pag-graduate namin, dineploy kami sa isang garden. Tapos hindi ko po in-inspect. Ay, katawa mo eh. Bahala. 3, go. Sa tingin nyo, sino? 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 1, 2, 3, go. Makakausap natin ngayon ang isa sa mga kalahok ko 1, 2, 3, go. na puno ng hiyawan at palakpakan ang buong venue habang rumarampa ang mga kandidato sa kanilang casual wear, formal wear, at sports wear. 1, 2, 3, go. Maraming salamat sa iyo, Cadet Captain Turan. 3, go. Narito po si Cadet Captain ko. Tanaw, lagi. Maraming salamat po sa Malapit. Ayon sa mga opisyal, hindi lamang ito ayon sa mga opisyal, hindi lamang ito physical na pagsasanay, kundi isa itong paraan para hubugin. Ayon sa mga opisyal, hindi lamang ito physical, ito ay pagsasanay. Ayon sa mga opisyal, hindi lamang ito physical na pagsaysay. Mana?
Oh. 2, 3, go. Isa. Magandang araw na rin. Hindi ko rin sakto siya. Hapit ang favorite. Go. Magandang araw. Ako po si RJ, nag-uulat para sa Tatak Balita. Patuloy na suliranin ng bansa. Gawa ko mong kasi, mama naman doon. 2, 3, go. Magandang araw. Ako po si RJ. 3, go. Atay mo. 2, 3, go. Dahil sa maraming problema ito, madalas pa rin komunidad ang mabilis. 3, go. 5? Yes. Okay. 3, go. 3, go. Dahil sa mga problemang ito, madalas pa rin komunidad ang mabilis bahain tuwing malakas ang ulan. Lainaw to, na. Bukod sa baradong drainage at hindi maayos na urban planning, isa pa sa madalas na inuulat at Steam, 3, go. Your baby. How old is your... Ano daw? How old? How old? 2, 3, go. Your baby. How old is Ariana? 2, 3, go. Ariana. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilabas ko na ang lahat ng katotohanan. May resibo. May wilitsya. Mula rito sa poblasyon Trinidad, Bohol, ako po si CJ, Mula dito sa poblasyon Trinidad, Bohol, ako po si CJ, nagbabalita, nag-uulat. Nag-uulat para sa Tatak Balita. Okay. Go. Sa ngayon po ay patuloy ang investigasyon ng otoridad upang malaman kung sino ang may pananagutan sa nangyaring aksidente. Muling paalala ng mga pulis at lokal, ugaliing magsuot ng helmet upang maiwasan ang disgrasya sa kalsada at huwag magmaneho kapag nakainom. Muli, ako po si CJ sa Tatak Balita. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng otoridad upang malaman kung sino ang may pananagutan sa nangyaring aksidente. Muling paalala ng mga pulis at mga lokal, ugaliing magsuot ng helmet para sa safety ng driver at huwag magmaneho ng nakainom upang maiwasan ang pangyayari ng mga aksidente. Go. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng otoridad upang malaman kung sino ang may pananagutan sa nangyaring aksidente. Muling paalala ng mga pulis at lokal. Ano naman po ang inyong magiging ano naman po ang inyong mensahe sa mga ano naman po ang inyong mensahe? Ano naman po ang inyong maibibigay na mensahe para sa mga driver ngayon na balik? 2, 3, go. Go. Siguro ang nangyari kanina is... Go. Kaya siguro na dulas yung... Sige, ito. Dahil sa tayo nadulas ang lalaki. Dahil may tae na dulas yung gulong. Go. Sir, maaari po ba kayong ma-interview? Yes po. May nakapagsabi po na isa po kayo sa nakasaksi ng aksidente. Sa palagay nyo, ano po ba ang posibleng dahilan ng aksidenteng nangyari? Siguro po ang dahilan ng aksidente kanina ay umulan kasi ng malakas tapos sa dulas ng karsada siguro Go. Sir, maaari ko po ba kayong ma-interview? yes po. May nakapagsabi po na isa po kayo sa nakasaksi ng aksidente. Ano, sa palagay nyo, ano po ba ang... Ay, ko po ba kayong ma-interview?
Yes, sir. Ay po sa po ba kayong ma-interview? Nanaman mo silong. Ay, nanaman Sige, ini mo lang padong. Tato. Lingkuan na ko siya. Mga sa tayang inyo. Payong. Ikat na itong payong irami. Sige. Oo naman. Yes. May nga naran. Wala ka orata. Amen. Maraming salamat po sa pagpayag na ikaw ay ma-interview. Meron ka po bang iba pang sasabihin? Opo, sir. Shout out sa mama ko dyan. Artista na ako. Picture ang mga sama. Okay na. Pagpaunlak Isa? na iyong payag. Mon sa kadatahan? Paunlak. Salamat po sa inyong pagbibigay ng payag. Gigi. Meron po tayo ngayong customer dito sa Barangay. Wow naman! No. Wow! Sa kabila ng pagtaas ng Ito, makikita niyo sa screen, nasa ang 80%. At 25 degrees Celsius sa umaga. Baliktad! Liliwanag. Aray ko! Ngayon ng mga kadete sa ROTC, bugo ng ROTC sa ROTC. Bugo ang isa. Pasusi. Sa ulo ng ating mga balita, isang babae nilakad na isang babae naglalakad ang nakabangga ay motorsiklo. Isa 2, 3, go. Maraming salamat sa iyo, Cadet Captain Turan. 3, go. Narito po si Cadet Captain ko. Tanaw, logi. Maraming salamat po sa Malapit. 2, 3, go. Your baby? How old is Ariana? 2, 3, go. Ariana? Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilabas ko na ang lahat ng katotohanan. May resibo. May lyrics. Di-flash. Mula rito sa poblasyon Trinidad, Bohol, ako po si CJ, Mula dito sa poblasyon Trinidad, Bohol, ako po si CJ, nagbabalita, nag-uulat para sa tatak balita. Okay. Go. Sa ngayon po ay patuloy ang investigasyon ng otoridad upang malaman kung sino ang may pananagutan sa nangyaring aksidente. Muling paalala ng mga pulis at lokal, ugaliing magsuot ng helmet upang maiwasan ang disgrasya sa kalsada at huwag magmaneho kapag nakainom. Muli, ako po si CJ sa Tatak Balita. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng otoridad upang malaman kung sino ang may pananagutan sa nangyaring aksidente. Muling paalala ng mga pulis at mga lokal, ugaliing magsuot ng helmet para sa safety ng driver at huwag magmaneho ng nakainom upang maiwasan ang pangyayari ng mga aksidente. Go. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng otoridad upang malaman kung sino ang may pananagutan sa nangyaring aksidente. Muling paalala ng mga pulis at lokal. Ano naman po ang inyong magiging ano naman po ang inyong mensahe sa mga ano naman po ang inyong mensahe? Ano naman po ang inyong maibibigay na mensahe para sa mga driver ngayon na balik? 2, 3, go.